tiis kahit sa pagluluto, kahoy yung ginagamit namin. Hindi ako nag-asawa. Yun na lang. Yan, ako si Lola Marilyn. Pero Lola lang ako sa mga apo ko. Yan. And how old are you now? 51. Ako si Eileen Alcalan, 50 years old. Okay, ang pangalan ko, my name is Gloria Policarpio, School Registrar, and 64 years old. Ako po si Felisa Calzado, 56 years old na po ako. Si Mary Cabigting. Ang gulang ko, 65 years old. Okay lang. Okay na. Okay naman ako. Pagdating sa umaga, magluluto. Tapos pagdating ng 9 o'clock, magkatid ng ako sa school. Pagkatapos pag-uwi, magluto ng palanghalian hanggang hapunan na. Okay lang. Healthy as usual. Ito, dito, nagtitinda. Harap ng NCC. Ayun. Ang buhay ko still working lola. At the age of 65, siguro, magre-retire ako by next year. So, hindi ko na siguro kayo mapapagraduate. Ang ang hanap buhay ko ngayon, nagtitinda ng sari-sari store. Di ba nga? Kasi wala akong trabaho, yun na lang hanap buhay ko. Kasi hindi ako nag-asawa. Yun na lang, para makaraos ako. Tapos may tumutulong naman sa akin. Yan, busy si Lola ngayon. Focus sa trabaho. Kailangan na maraming kikitain na pera para may pang-spoiled sa mga apo. Dito sa bahay, ako yung naging taong bahay. Hindi na ako nagtatrabaho kasi mula nung inatake ako, hindi na nila ako pinatrabaho. Ako yung tagabantay ng apo ko. Pero kung tatlong anak, isang apo, ito, nagtitinda. Meron din kang tindahan sa bahay. Kaso itong, sa amin ko to, medyo ako yung nagkabantay. Lola na ako. Ano ba yan? 9, yung apo ko. Papakilala ko sila sa inyo ha. Si Banunay. Hi Banunay. Si Tamotmot, pangalawa. Si Tamotmot. Tapos si Koloykoy. Tapos si Budengdeng. Tapos si Talengleng. Tapos si Maximang. Tapos si Bulinggit. Tapos si Mingming ko. At saka yung bunso, si Gingging ko. Ako, nung araw, nagtatrabaho ako. Kasi yung papa nila, construction worker, hindi magsasapat dahil lahat ng mga anak ko nag-aaral sabay-sabay. Pero kami, wala kami tiis sa hirap. Ano lang, simpleng buhay lang, yung makakain ng 3 beses. Wala munang luho-luho kasi napupunta sa pag-aaral yung mga perang kinikita ng namin, mag-asawa. Tiis kahit sa pagluluto, kahoy yung ginagamit namin. Tapos nag-alaga ako ng mga baboy. Para mapanustos pagdating ng pasukan ka naman. Okay, at the age of 20 years old, nag-work na ako. So almost more than 1/2 of my life nasa trabaho. Ngayon, ang unang trabaho ko, connected din ako sa isang school kung saan ako graduate ng college sa Manila, Southeastern College. So, sa registrar's office din ako. Nag-work ako doon for 10 years until 1990. Nag-transfer kami dito sa Pampanga. So, na-stop ako magtrabaho. Then, after mga 3 years, nag-open yung Jose Feliciano College ng School of Science and Technology. So, na-hire ako uli doon as college registrar. So, for 14 years, doon ako nag-work as college registrar. Then, on 2009, lumipat ako dito sa Mabalacat City College. Until now, mag-14 years na ako. By next year, 15 years, sakto, magre-retire na ako. Nung bata kami. Kasi yung mga laro nung bata kami, iba-iba May sa Tagalog, tumpak preso. Maraming laruan ng bata, di katulad ngayon. Ngayon, iba-iba na mga laro nila, panay gadget. Tapos, mayroon pa yung
yung handkerchief, ginaganon. O magtatawag ng pangalan, at yan, number, abulin. Kung sino unang makakuha doon, yung winner, itatouch nila. Marami, nakalimutan ko na. Sa naging buhay ko, masaya ko dahil nagkaroon ako ng 4 na anak. Lahat sila natapos. Yung isa, graduate din ng college, ng Maritime, Jose Feliciano College. Tapos yung second to the eldest ko, graduate ng DSBA. Tapos yung katlo, nasa public school, teacher. And yung bunso, licensed civil engineer. So, wala nang nag-aaral sa mga anak ko. Kaya, masaya ako at bago ako mag-retire, nakatapos na professional na silang lahat. Ngayon, dahil yung mga anak ko tapos na, parang lumuwag-luwag dahil nakakapaghanap buhay na sila. Nakakaantabay na sila sa pangangailangan, pamili ng gas, sa gas na kami nagluluto. Tapos parang nabibili na yung mga luxury, yung kagaya ng mga refrigerator na yan, washing machine nung araw, talagang nakatawa ko sa pagpipislit ng damit. Ngayon, gumaan ang buhay namin dahil sa 4 na yung anak ko naghahanap buhay. Lola nga ako, tapos hindi ko naranasan yung magkaroon ng apo. Hindi ako nag-asawa. Eh ngayon, sa mga nalang, apo-apo na lang, sa mga pamangkin yan, parang apo ko ng tunay din, kaso lang, hindi ako nagkaroon ng anak. Yung nakikiano na sa mga kanila, sa mga apo. Yung laruan, taguan, ganyan. Nakikipagkwentuan, yung nakaranong bata namin, kung anong pinag-usapan ko. Hindi naman buong buhay ko, siyempre, meron din yung pangakutan, pero okay din. Kaya naman. Lahat ng pinagdaanan, kinayanan. Yung kalungkutan, ayoko nang balikan. Masaya, marami nang masayang mga nagsasama-sama kami ng family. Yun, masaya ng isa. Hindi ko expect na maaga akong magiging lola, pero worth it naman kasi kahit na pagod na si lola, pag nakita ko yung smile ng mga apo ko, lalo na kapag ini-spoiled ko sila or yung kahit na simpleng magpabili lang sila ng ice cream, tuwang-tuwa na sila, yon, masaya na ako. Ako dalaga, marami ang buhay namin kasi yung mga magulang ko. Probinsyano kami, may taniman kami ng palay, ganyan. Tapos ang tatay ko uliran. Tapos may mga puro kami ng saging, may kamote. Ang pangangailangan namin sa pang-araw-araw na may mga alagang manok doon sa probinsya, ganun ang buhay. Tapos nung nag-asawa ako, doon ko nakamtan yung napakahirap kasi mga anak ko nagagatas sila. Dahil operado ako sa suso, hindi ako makapagpasuso. Gatas. Ngayon, nagsakripisyo kami. Instead na pambili namin ng ulam, bibili kami ng murang ulam para makakabili kami ng gatas na susuporta sa bata. Ngayong lola na ako, magaan ang buhay ko kasi mga anak ko, suportado na nila ako sa pagbili ko ng gamot, pagbili ng mga pagkain, grocery. Nung dalaga, masasabi ko na masaya yung buhay dalaga dahil kahit anong oras, pwede kang umalis, ganun. Tapos kasama yung mga katrabaho. And then, pag nung nag-asawa na, focus na ako sa family, ganun, yung mga anak ko, ako ang nag-alaga sa kanila. Pero pag papasok, syempre may naiiwan. Nung naging lola, sa mga apo naman ako nagpo-focus. Sa ngayon, meron akong 4 na mga apo, puro babae. Ayun. Bakit iba ng buhay ngayon? Kasi iba rin siguro yung may sarili kang apo. Parang talagang yan. Ganun na lang. Hindi ko marasak siya nagkaroon ng anak eh. Kaso, talaga siguro kapalaran ko, hindi ko nag-asawa. Yung kapalaran ko, tanggap ko na. Kahit nag-isa lang ako ngayon, walang kasama. Yung mga pamangkin, apo, yun. Silang mantabay sa atin. Siyempre, nung dalaga ako, happy-go-lucky, di ba? Ano ba yun? Puro lang naman, simpleng buhay, pero wala kang iniisip. Pero pag nanay ka na, siyempre, nandiyan na yung, isipin mo yung para sa mga anak mo naman. Priority sila. Bago mo bilhin sa sarili mo, bigyan mo sa mga anak mo. Pero ngayon, bilang lola, yan. Sabi nila noon, may sila noon na, mas matimbang yung mga apo. Hindi ako naniniwala noon eh. Pero ngayon may apo na ako. Parang, ang sarap ng feeling na hinahag mo yung apo mo. Kasi mga anak mo, hindi mo na mahag ngayon dahil
Siyempre, may mga partner na sila. Pero yung pag hinahag ka ng apo mo, ang sarap ng feeling pala. Totoo yung naririnig ko noon na sinasabi ng mga lola tsaka lolo na mas masarap yung may apo. Siyempre pag dalaga ka, libre ka sa lahat, mas nakakagala ka, gagawa mo yung gusto mo. Siyempre, pag magkakapamilya ka na, medyo limitado na. Medyo may responsibilidad na. Ang pinagkaan, kasi dati, yung mga anak mo lang yung iniintindi mo. Ngayon, nadagdag na, meron na ako. Yun, doble, na. Oo, parang, pag nung nanganak ka, siyempre, yung sayo sa mga anak, sa ako, parang doble. Ganun. Iba yung, sa ako. Ganun nga talaga, pala. Yan, enjoy life. Huwag magpa-stress. Alam namin na marami pa kayong pagdadaanan, di ba? Marami pa kayong problema, challenges na haharapin sa buhay. Huwag magpa-stress. Enjoy nyo lang. Yan, kagaya ko, tingnan mo. Na-reach ko yung pagiging lola na in-enjoy ko lang yung buhay ko. Mag-aral kayo mabuti. Kasi yan talaga ang kailangan sa buhay. Hindi na mapaparusahan yung mga magulang pagdating ng akaw. At saka pag may pamilya kayo sa susunod, may antabay sa buhay nyo na hindi mahirapan ang magiging anak ninyo. Kasi minsan, pag wala yung magulang, anak yung nabiro na napituan. Kaya yung pagsikapin nyo, tapos kayo sa pag-aaral. Kasi ang hirap na walang pinag-aralan. Anong tandaan nyo lagi? Kahit anong kusyan nyo sa sarili nyo, huwag na huwag yung yung pag-aaral nyo, i-abandon. Mag-aral kayo kasi tapos kayo. Kasi ganyan lumuwag ang buhay namin. Ang pagtutos ng mga anak ko kasi sila na yung mantabay. Tsaka huwag kayong makalimot lumingon sa pinagalit. Kahit saan kayo makarating, magulang nyo talagang hindi ka na marating sa kayo. Aasyoso kayo. Masarap maging ang tawag dito yung dalaga ka, masarap, i-enjoy mo muna yung pagkadalaga, masarap mag-aaral, tapusin yung pag-aaral. Iba pa rin yung may tinapos. Bago mag-ibon-ibon mo. Pagbuti yung pag-aaralin nyo. Kasi ngayon, di ba ng generation nga, hindi ka mukha noon. Ngayon, lahat ng mga bata, sa mga droga. Kung konting yung bisyo nila, dapat konti-konti lang, hindi yung sobra-sobra para hindi maano sa pag-aaral. Tuloy-tuloy sila sa pag-aaral nila, pagbuti nila. Kasi nga sa panahon ito, mahirap na. Dapat talaga ngayon nag-aaral yung mga bata. Iwasin yung mga standby, lalo na mga droga, iba na kasi ngayon ganun lang. Pagbuti yung pag-aaral nyo para makatapos kayo. Kayo na mga a-assessutin kayo pag natapos kayo sa pag-aaral. Basta, pag naka-graduate na kayo, huwag niyong kakalimutan ang lumingon sa pinanggalingan nyo. Mga parents nyo, mahalin nyo sila dahil pag wala na sila, kahit mayaman na mayaman, kahit bigyan nyo sila ng ginto o diamond sa libingan, hindi na niya ma-appreciate yun. Kaya habang nabubuhay kayo, yung mga parents nyo, pagsilbihan nyo sila at mahalin nyo. Yun lang ang, at saka magiging rin yung sa school, kung palarin kayo, bigla kayong yumaman, pwede rin naman kayong tumulong o mag-sponsor ng estudyante, paaralin nyo, tulungan yung allowance, ganon, bigyan nyo para merong pakonsuelo sana. Si Mia, mabait na bata yan, mas rin naman Kaya lang may siya, yung grammar rin Ano tawag tukse? Mayayin siya, ganon. Tapos, pag naano niya, maaalis naman yun. Naman, mabait naman bata yan. Wala nang problema siya, wala naman bisyo. Hindi naman naging-pagbarkada ko siya, dito lang sa bahayan. Babae si Hailey Klein, pagbutihin mo ang pag-aaral mo, tapos wag kang maldita kasi siya. Tapos kay makulit, si Eliana, nasa Fatima siya, kinder, pagbutihin mo pa yung pag-aaral mo, no? Tsaka, malambing siya sa amin. Si yung isa, si Harley, maliit pa siya, hindi pa niya alam ang mga niya So, sana lumaki siyang mabuting apo o anak para, hindi masira yung mga inano namin sa paaral namin sa kanila. Lumaki siya mabait. Respeto. Respeto sa mga tao. Yung apo ko, sinasabi ko lang sa nanay, huwag niyang kaano. Dahil time na mawala,
mawala yung pag nasanay niya sa tustos niya ng tustos ng lupo, balang araw luluhod siya sa anak niyang umiiyak dahil hindi niya na hanggat bata pa. Baliin niya na yung nagiging sungay ng anak niya. Yung mga wish ko naman sa mga apo ko, same nung pinangarap ko para sa mga anak ko. Una, matapos sila ng pag-aaral. Yan, good health pa rin. Yan, na walang magkasakit sa kanila, di ba? Yan, mahal na mahal kayo ni Lola. Love you.